Isang pinagpalang umaga po mga kabiyaya. Purihin po ang Panginoon, muli na naman po tayo nagkasama-sama sa lugar na ito. Mari ko po bang aniyahan ng mga anak ng Diyos na pinagpala, pinaburan at pinagtagumpay ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Sama-sama po natin muling ideklara ang dakilang bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sama-sama natin ideklara na tayo ay isang patutuong buhay na patotoo ng sukdulang biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Papuring palakpak sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari sa ating Panginoong Jesus. Ideklara natin sa ating mga buhay at sa lugar na ito, our God is greater than everything. Our God is greater than anything. Ano man po ang pinagdadaanan natin at anong pa man po ang pagdaanan natin sa mga susunod na panahon, kasama po natin ang ating Panginoong Jesus at ang kanyang sukdulang biyaya, ang patuloy na magbibigay ng kalakasan upang tayo po ay magpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Amen? Hallelujah! 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 God is for us and God is with us and nothing can be against us. Hallelujah! Let us continue to declare it. Our God is a miracle-working God. Hallelujah! Oh, we worship you, Lord Jesus. Water you turned into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you, Jesus, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hallelujah. Hallelujah to your name, Jesus. Let us sing it once again. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like our God, none like you. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, there's none like you, Jesus, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hallelujah. Let us declare this powerful truth. If God is for us, nothing can be against us. Hallelujah. Only by your grace, oh God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against?
declare it. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Let us declare once again. Our God is greater. Sing it with all your heart. God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hallelujah! Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah to your name, Jesus. Hallelujah to our miracle working God. Hallelujah for all the great things you have done, O Lord. And for all the great things that you will do and will continue to do, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord, for you never change. Yesterday, today, and forever. You are our healer, our miracle working God. Thank you, Lord, for your finished work on the cross, for the blood that shed on the cross. We are here, Lord, standing in awe of your amazing grace, worshiping you in spirit and in truth. And we are here freely worshiping you because we are your sons and daughters. Hallelujah. Let us declare this truth. I'm no longer a slave to fear. Yes, Lord. For I am a child of God. Hallelujah. I'm no longer a slave to fear. For I am a child of God. You unravel me with the melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. 'Cause I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. Yes, I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Thank you, Lord. Your love has called my name. Hallelujah. And I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. And I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. 'Cause I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. Yes, I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. Yes, I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, for I
child of God. Raise your voices. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Hallelujah. 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 Hallelujah to the Lamb that was slain. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah to the most wonderful, to the most beautiful name that is above every name. Your name, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, you alone are worthy of all our praises and adoration. Thank you, Lord, for the blood-bought lives. Salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord, for your amazing grace that we are here, Lord, worshiping you, freely worshiping you in spirit and in truth. You have rescued us, Lord. We have been set free, redeemed, forgiven, and healed. Thank you, Lord, that our lives, isang buhay na patotoo, Panginoon, ng sukdulang biyaya mo, na tinapos na gawa mo sa krus. Thank you, Lord. We stand in awe of your amazing grace, O God. Thank you for all the great things you have done. And thank you, Lord, that we are enjoying your presence freely because of the finished work of Christ on the cross. Thank you, Lord, for a victorious life. Thank you, Lord Jesus, for you have won the victory for us. Indeed, O God, you alone deserve all the glory, honor, power, and majesty. To your name alone, Lord Jesus, forever and ever. And everybody say, Amen. Hallelujah! 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 Bago po tayo umupo, pakibati po yung katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands to the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ng malakas si Lord. Amen. Thank you, Jesus. Pakibati ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Everybody shout, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. Malakas na clap offering para kay Lord. Come on. Clap your hands, all ye people. Shout unto God with the voice of triumph, for the Lord our God is awesome. Amen. Can you say amen? Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Magandang umaga mga kabiyaya at doon po sa mga nanonood sa broadcast po na ito. Anumang oras nyo ito napapanood. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. Ako po si Bishop Emmy. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the zippers button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay nating idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Palaging tandaan, ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo.
Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Sa pamagitan ng kanyang dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. Kaya kung ikaw ay nanonood sa broadcast na ito at ikaw ay may sakit, nais kong sabihin sa iyo, ngayon ang araw ng iyong kagalingan. Today is your healing day. Can we say that together? And we can say it even in a personal way. Today is my healing day. Say it. Today is my healing day. One more time. Today is my healing day. We believe that with all of our hearts because the Bible says today is your healing day. Why? Because today you will receive the faith of God, and the faith of God will rise in your spirit and receive your healing. Mahal na mahal ka ng Diyos sapagkat meron siyang inilaang pagpapala para sa iyo sa araw na ito. If you believe that, say amen. Amen. Also, let me encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi naming sinasabi ito sa inyo at sana hindi po kayo napapagod ito marinig dahil ako hindi naman napapagod palaging ipaalala sa inyo ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng contribution, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo't higit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your giving, because giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Palaging tandaan, mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, as we always do and even as we always say every given Sunday, bago nagkaroon ng pandemya 2020, we have 6 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Alam nyo naman ang istorya. Nagkaroon ng pandemya sa buong mundo. Apektado po ang ating bansa at apektado ang maraming simbahan. Pero itong mabuting balita, unti-unti na pong bumabangon ang mga simbahang lokal para po sa mga on-site and face-to-face worship services. Kaya ngayon, level 1 na po tayo. Full capacity, mas maluwag, mas maraming upuan, more seats available. Lagi naming sinasabi sa inyo, beken amen, pwede ka nang magsimba. We would like to invite you to come and worship the Lord with us. If you are near our worship center, matatagpuan po ang EMI Center sa NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Meron pong 4 na pananambahan dito po sa EMI Center. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us in one of our 4 services. I am very sure you will be blessed. Join us and experience the difference.
Thank you so much for joining us online. At sa lahat ng mga kabiyaya na narito sa bulwagang ito, maraming salamat sa inyong pagparito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Atin na po ipagpapatuloy ang atin pong series, The Bible Explains Part 38. Today, we're going to continue our discussion on the theology and practice of biblical faith, Part 4. Ito po ay mini-series within the big series. Ang big series po, The Bible Explains. Ang mini-series po, The Theology and Practice of Biblical Faith, Part 4. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. Thank you so much for these wonderful people who came here today. Thank you so much for the wonderful people who are watching this broadcast today. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Give him praise, give him praise, give him praise. Maraming beses ko na po sinabi sa inyo sa series po na ito ang kahalagahan ng pananampalataya. Ang kawalan po nito ay nangangahulugan po ng pagkatalo, sapagkat ito lang ang tanging kasiguruhan na tayo po ay may tagumpay. Without faith, there is no way you can win the many challenges of life. Napakaraming hamon ng buhay. Ito pong buhay na ating ikinabubuhay ay punong-puno po ng mga challenges. And the only way we can win is by faith and even through faith. The Apostle Paul says in Ephesians 6:16, the faith is called the shield of faith. In addition to all this, take up the shield of faith, with which, referring to the shield of faith, you can extinguish how many of the flaming arrows of the evil one? All. Not some and not even many. All the flaming arrows of the evil one, you can extinguish. Ito lang ang ating panangga. Anumang palaso, nag-aapoy na palaso ng kaaway, na ititira sa atin, masasangga natin, sapagkat tayo'y may pananampalataya. Ang tawag ni Apostol Pablo, panangga ng pananampalataya. Ang tawag naman ni Apostol Juan, ang pananampalataya, ang ating tagumpay. 1 John 5:4, for everyone born of God, meaning born again. Are you born again? Amen. Everyone born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, even our faith. Ang ating tagumpay po ay ang ating pananampalataya. Ang kawalan po nito ay nangangahulugan wala kang panangga. Ang kawalan po nito ay nangangahulugan ng pagkatalo. Kaya kung nais mo ng tagumpay, gamitin mo ang pananampalatayang naipagkaloob na sa atin. Dahil itong mabuting balita, if you are born of God, you have the faith of God, you have the faith of Christ inside you. That is the theology of it. Now, the practice of it depends on how you can apply it in our everyday life. Kaya nga pinag-uusapan po natin the theology and the practice. Not only the theology, but also the practice of our biblical faith. Remember, law of faith number 1. Can we recite this together? All together out loud. 1, 2, 3. We all have the same kind and nature of faith. One more time. We all have the same kind and nature of faith. Memorize nyo na po ba yan? Sabihin natin sabay-sabay, nakapikit ang mata. 1, 2, 3. We all have the same kind and measure of faith. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Good. And I said very good. Theologically, we all have the same kind and measure of faith as that of the apostles and even the Lord Jesus. Though it is true that we all have the same kind and measure of faith, but equally true, we do not have all the same kind and measure of unbelief. Ang problema po natin, hindi po pananampalataya.
Ang problema po ay unbelief. Meron pong iba't ibang klase ng unbelief, meron din pong iba't ibang sukat ng unbelief. Maraming bagay na po tayong natalakay tungkol po sa bahaging ito. I am not going to explain them again because we already did. Kaya ko lang po ito sinasabi sa inyo para po manariwa sa ating kaisipan ang mga mahalagang puntos ng ating aralin. Sapagkat the science of learning tells us 10% lang ang natatandaan po ninyo sa mga narinig nyo noong nakaraang linggo. Kaya kinakailangan talagang ipaalala uli. Dahil ang tao maraming kaabalahan sa buhay. Marami ring bayarin sa buhay. Maraming inaasikaso. Maraming laman ang isip ng tao. Maraming bumabagabag sa isip ng tao. Kaya po maraming nakakalimutan ang mga tao. Kaya pagpunta po natin sa bahay ng Panginoon, kailangan lang pong alalahanin muli ang mga bagay na atin ang narinig. So let me just refresh your memory. Our problem is not faith. Our problem is unbelief. So what is unbelief? Now look up here. What is unbelief? Unbelief is not the absence of faith, but a counterforce against faith. Very clear po yan. In-explain na po natin yan. At doon sa mga nanonood sa broadcast na ito, kung first time lang po kayo naka-tune in sa aming broadcast, you have missed a lot. Ang aming prayer, maka-catch up po kayo gamit po ang media ministry ng EMI. Pumunta po kayo sa EMI page, pumunta po kayo sa video archives. Nandun po ang mga previous broadcasts, and please do the catch up. Pinaliwanag din po natin na meron pong tatlong causes ng unbelief, because I believe these are very important to remember. What are the causes of unbelief? Number 1, lack of knowledge. Number 2, wrong knowledge. Number 3, dito po sa tatlong ito, ang pinakamahirap po ay ang pangatlo. Dahil kung ang problema po ay lack of knowledge, you just study the Word of God, you will have the knowledge. Kung ang problema po wrong knowledge, identify the wrong knowledge, cast it out, rebuke it in your mind, buwagin mo, alisin mo, and be decisive only to listen consistently to the message of full grace. Pero ang nakakapit po sa ating pagkatao ay ang ating pong natural senses. Yun pong ating natural senses, ito po ang pinagkukunan ng ating natural knowledge. At napakahalagang malaman po natin na ito pong ating 5 pandama, dito nang gagaling po ang tinatawag pong unbelief caused by the natural knowledge. Yun po yung sense of sight, sense of smell, sense of taste, sense of hearing, and sense of touch. Kaya napakahalaga na maintindihan natin sa paglakad sa pananampalataya, kailangan lumakad sa pananampalataya at hindi sa ating paningin. Remember, walk by sight, or rather walk by faith, not by sight. Come on, say it again, walk by faith, and not by sight. Hindi ka pwede makakalakad ng sabay. Kailangan po i-identify mo, kailangan lumakad ka sa pananampalataya at hindi sa iyong pakiramdam. You need to bypass your natural senses. Alam ko, madali lang yang sabihin kaysa gawin. Sapagkat mahirap po paniwalaan ang isang bagay na hindi mo nakikita, hindi mo naririnig, hindi mo naamoy, hindi mo po nalalasahan, at hindi mo nahahawakan. Ito pong 5 pandama ang ating batayan ng ating kaalaman. Kaya pag tinanong ka, alam mo ba? Hindi. Bakit? Hindi ko naman nakita, hindi ko narinig, hindi ko naamoy, hindi ko nalasahan, hindi ko nahawakan. Ang pananampalataya lumalagpas sa batas ng 5 pandama, and if you decide to walk by faith, you need to disable your sight. Because the moment you did not do that, the moment you do not do that, you will always have problem with the operation of faith. Honestly, mahirap talaga gawin, pero hindi naman imposible. Basta gusto natin, pwede. Kung meron pa po tayong mahabang panahon, marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol po dyan. Pero kailangan nating magpatuloy. Meron po kayo sinulat na booklet, ang title, The Truth versus the Facts, Living in Two Worlds. I would like you to get a copy of this, and you will surely be blessed knowing full well ito po ang nagpapaliwanag na mayroon 2 mundo. Yun pong natural world
at meron pong tinatawag na spiritual world. In the spiritual world, you can see miracles. And the only way you can see miracles in your life is learn to walk by faith and not by sight. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. To deal with the unbelief caused by natural knowledge, atin pong napag-usapan that you need to understand 3 principles. Number 1, faith and sight are never compatible. Come on, let's say that together. Faith and sight are never compatible. One more time. Faith and sight are never compatible. I am not going to explain this again because we already did that last week. We need to move on. Number 2, faith and feeling are never compatible. Faith and feeling are never compatible. If you want to walk by faith, you need to disable your feeling. Because if you do not do that, your feeling will disable the operation of your faith. Yung atin pong nararamdaman. Tayo po bilang tao, we are naturally feelers. Kaya nga minsan sinasabi natin, naramdaman mo ba? Naramdaman mo ba? Sapagkat gusto nating nararamdaman. Kasi yun ang natural sa tao. Kaya kapag wala siyang nararamdaman, akala niya wala ang Panginoon doon. Pag wala siyang nararamdaman, hindi kumikilos ang Panginoon. Dahil ang gusto niya, tumatayo ang kanyang buhok, tumatayo ang kanyang balahibo, may goosebump, at meron po siyang feeling, nararamdaman niya, mainit, malamig, kinakabahan siya, o para siyang nagpo-float. Parang akala niya, yun yung presence ng Panginoon. Hindi ko po outright dinideny ang pakiramdam. Mahalaga rin po ang pakiramdam. Pero hindi po ito ang guide, hindi po ito ang magtitimon ng atin pong paglalakbay sa buhay na ito. Kasi ang ating pakiramdam po ay very subjective. Yan po'y nagbabago. Tanong ko po sa inyo, ang ating pakiramdam po ba ay sumusunod sa panahon? Yes. Kung maganda ang panahon, sigurado maganda ang iyong pakiramdam. Kung hindi maganda ang panahon, hindi maganda ang iyong pakiramdam. Hindi tutugma sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Ano man ang panahon, ang salita ng Diyos mananatili, magpakailan, kailan pa man. Heaven and earth will pass away, but the word of God will not pass away. Why? Because the word of God is forever settled in the heavens. Ibig sabihin, nasa taas ang salita ng Diyos. Hindi abot ng tao, kaya hindi kayang baguhin ng tao ang salita ng Diyos. Ang ating pakiramdam, nagbabago po sa ating kinakain. Subukan mong kumain ng isang sakong sibuyas. Siguradong magbabago ang iyong pakiramdam. Subukan mong kumain ng 1 kilong sili, magbabago ang iyong pakiramdam. Subukan mong kumain ng 1 galong ice cream, tataas ang iyong sugar. At ikaw magkakaroon ng hindi magandang pakiramdam. Sa makatwid, ang ating feeling ay very subjective. Pag maganda ang trato ng tao sa atin, maganda ang feeling natin. Pero pagka minaltrato tayo, binastos tayo, pinagwikaan tayo, siniraan tayo, hindi magiging maganda ang ating pakiramdam. Anong sinasabi ni Bishop Amy? Ang ating feeling ay roller coaster. In and out, on and off, up and down. Kung ito ang magiging timon ng iyong paglakad sa pananampalataya, hindi magiging permis. Sapagkat maraming pagkakataon, sinasabi ng Bible, magaling ka na, pero iba naman ang sinasabi ng iyong pakiramdam. Sabi ng Bible, magaling ka na, feeling mo, hindi pa. Sapagkat ikaw yung nakakaramdam, hindi mo maideklara. Sabihin mo, magaling na ako. Hindi ko masabi. Bakit? Nararamdaman ko, may sakit pa ako. Kaya hinihintay niya munang gumanda ang kanyang pakiramdam bago niya sabihin. Pag gumanda na ang pakiramdam mo at saka mo sinabi, magaling na ako, hindi na ho pananampalataya yon. Sapagkat ang pananampalataya lumalagpas sa iyong pakiramdam. Kahit hindi maganda ang iyong pakiramdam, sabihin mo na, magaling na ako, magaling na ako, magaling na ako. Amen. Dito hindi nagtutugma ang ilang mga kumukontra. Sabi nila, pagsisinungaling yan. Hindi ba nagsisinungaling ka? Sinasabi mo, magaling ka na. Pero ang totoo, pakiramdam mo, hindi pa. Hindi po yun pagsisinungaling. Ano ba ang definisyon ng pagsisinungaling? Pagsasabi ng hindi totoo. Pag sinabi kong ako'y magaling na, kahit hindi ko pa nararamdaman, hindi ako nagsisinungaling. Sapagat ang sinasabi ko ay totoo. Talagang sinabi ng Biblia sa kanyang mga sugat, pinagaling na ako ng Panginoon. Amen?
Amen. Ang pagsisinungaling ay ang pagsasalita ng hindi totoo at walang batayan. Yun po yung lying. So when you say, I am healed, despite of what I feel, I am not lying. I am just telling the truth. Ano yung nararamdaman mo? Hindi po yun ang truth. Yun po yung fact. Yun po yung impormasyon presente sa panahon ngayon. Yun po yung sinasabi ng thermometer. Yun po yung sinasabi ng medical report. Yun po yung sinasabi ng CT scan. Yun po yung sinasabi po ng MRI. Yun po yung sinasabi ng laboratory test. Pero yan po ay information subject to change. Pero ang hindi nagbabago ay ang sinabi ng Biblia sa kanyang sugat, pinagaling na ako ng Panginoon. By His stripes I am healed. Come on, shout amen. Shout amen. Ang tanong, kailan ka ba pinagaling ng Panginoon? Yun bang ngayon? Kasi kung ngayon lang, ang basihan ng iyong paniniwala ay dapat sa pakiramdam. Kaya kung hindi mo nararamdaman, siguradong sasabihin mo hindi ka pa magaling. It is important to settle this fact. When did God heal you? 1 Peter chapter 2 verse 24. Who Himself bore our sins in His own body on the tree, referring to the cross of Christ, that we, having died to sins, might live for righteousness. Look at the next line. By whose stripes you were healed. Where? W-E-R-E. Where? Past tense. Magaling na, hindi pa. Pinagaling na o hindi pa? Hindi po sinasabi ng verse na ito, we are being healed. Kasalukuyang pinagagaling. Hindi rin sinasabi ng verse na to, you will be healed in the future. Hindi po present progressive, hindi po future, but past tense. You were healed. This is not a matter of feeling. This is a matter of biblical faith. Kung pinaniniwalaan mo ang sinasabi ng Bible na pinagaling ka na, sa original Greek grammar, nasa aorist tense. Sa translation sa English, past tense. Ano man ang gamitin mo, hindi po ito future tense. Ibig sabihin, pinagaling na. Hindi po pinagagaling, hindi po pagagalingin pa lang. Ang tanong, ito sinasabi ng Bible. Pero ang pakiramdam mo, hindi ka pa magaling. Ano ang iyong paniniwalaan? Napakahalaga po kung saan ka kakapit, kung saan ka magkikling. Sabi ng pakiramdam mo, may sakit ka pa. Sabi ng Biblia, pinagaling ka na. It's a matter of choice. Kung paniwalaan mo ang iyong pakiramdam, hindi mo idideklara ang pananampalataya mo. Sasabihin mo kapag kinumusta ka na, ito, sana gumaling na. Kamusta ka na, ito, umiigi unti-unti. Kamusta ka na, ito, parang papagaling na. Kamusta ka na, ito, mamamatay na. Napansin mo, ano ang sagot? Hindi umaayon sa sinasabi ng Bible. Ngayon, pag tinanong ka, kamusta ka na? Magaling na ako. Sasabihin ng kausap mo, tingin ko hindi pa. Hindi, magaling na ako. Tingin ko hindi pa. Tapos maya-maya, naramdam mo, oo nga, parang hindi pa. See? Napatangay ka doon sa sinabi niya, napatangay ka doon sa iyong pakiramdam. Huwag tayong mag-sway. Huwag po tayong malito. Huwag tayong magulumihanan. Tayuan lang natin ang tapat na salita ng Panginoon. Pinagaling ka na, 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 pinagaling ka na. Shout amen! Amen! Ikaw ay magaling na. Kaya tindigan mo, tayuan mo. Hindi ho napapahiya ang taong tumatayo sa pananampalataya. Anumang sinabi natin, ang sabi ng Panginoon, yang narinig ko, siya kung gagawin sa iyo. Kaya kapag sinabi mong ikaw ay magaling na, malusog, malakas, masigla, pinagpala, at mabubuhay ng mahaba, ang sabi ng Panginoon, ayos anak, yan ang gagawin ko sa iyo. Pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Shout amen! Huwag nating interpret ang Bible base po sa ating pakiramdam. Kasi pag ginawa po natin yan, nagkakaroon po tayo ng sariling interpretasyon. Kasi kung basahin natin yung verse na binasa po natin kanina, 1 Peter chapter 2 verse 24, maliwanag na sinasabi ron, magaling na o hindi pa? Magaling na! Kapag sinabi mong hindi pa, hindi ka na naniniwala doon sa nakasulat. O kaya naman, hindi mo ini-interpret ng tama yung nakasulat. Kaya ang sinasabi ng iba, ang tinutukoy eka dyan
ay spiritual na kagalingan, hindi physical. Dahil ang sabi nila, kung pisikal na karamdaman ang tinutukoy at pisikal na kagalingan, dapat sana lahat ng taong may sakit magaling na. Kung ganun ang argumento ng ibang mga pastor, kung ang kamatayan ni Kristo ay nangangahulugan po ng kaligtasan, di sana lahat ng tao ligtas na rin. Hindi po lahat ng tao ligtas na dahil po sa tinapos na gawa ni Kristo. Ang tinapos na gawa ni Kristo ay kailangan mong marinig para dapuan ka ng pananampalataya, at pag nagkaroon ka ng pananampalataya, tatawag ka, at pagtawag mo, maliligtas ka. Hindi automatic na dahil si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo, across the board, lahat ay ligtas na. In the same manner, hindi dahil si Jesus ay nabugbog at nasugatan, automatic, lahat ng tao makakaranas ng kagalingan. Ito ang totoo. Dahil sa finished work, lahat pwedeng maligtas. Dahil sa finished work, lahat pwedeng gumaling. It depends on how you release your faith. Hindi ka magkakaroon ng faith pag di mo narinig. Kailangan mayroong mangaral dahil ang pananampalataya dumarating sa pakikinig at sa pakikinig. Walang maliligtas kapag walang nangaral ng kaligtasan. Walang gagaling kapag walang nangaral ng kagalingan. Walang unlad ang buhay pag walang nangaral ng kaunlaran sa buhay. Kailangan nating marinig ang mabuting mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo upang dapuan tayo ng pananampalataya. At pagdating ng pananampalataya, i-release mo, tatawag ka, idideklara mo. At kapag diniklara mo, ang sabi ng Bible, naniniwala ang tao sa puso at ang kaligtasan ay nabubuo sa pamagitan ng kanyang deklarasyon. You believe in your heart, you confess with your mouth, because he who believes in his heart and confess with his mouth, he shall be saved. Ang tunay na kaligtasan ay sa Greek word sozo. Ibig sabihin, hindi lamang po papunta sa langit, kasama rin po ang kagalingan, kaunlaran, pagpapala at pabor, sapagkat ito ang full package ng finished work of the Lord Jesus Christ. Give Him praise! Hallelujah! Amen! Kaya pag sinabi mong hindi ka pa magaling, hindi ka naniniwala sa Bible. Pag sinabi mong yan ay spiritual na kagalingan lang at hindi physical, iniiba mong interpretasyon ng Bible, and that is very dangerous because you are doing your own interpretation. Now look at the verse, 2 Peter chapter 1 verse 20, knowing this first, that no prophecy of Scripture, referring to the Scripture, is of any private interpretation. The word private there comes from the Greek word idios, meaning own interpretation. You do not interpret the Bible in your own understanding. Sa palagay ko, ang sagot ko, di ako mapalagay. Kasi kanya-kanya tayo ng interpretasyon. No, we need to approach the Bible with the clear mind. Itong sabi ng Bible, tinatanggap ko ang salita ng Panginoon. You do not argue the Scripture. You believe the Scripture. Kung ano sinasabi ng Bible, tinatanggap ko. Sabi ng Bible, ako'y pinagaling na, ibang nararamdaman ko, pero sabi ng Bible, pinagaling na ako, tinideklara ko, ako'y magaling na. And the moment you declare that, faith is being released and you receive your healing. Palakpakan natin si Lord. Amen! Amen! The Bible is true regardless of how we feel towards it. Your feeling has nothing to do with the truthfulness of the Word of God. Totoo ito kahit iba ang iyong pakiramdam. Totoo ito kahit ang ating pakiramdam ay kabaliktaran sa sinasabi nito. John 17:17, your word is truth. Sa original, your word is the truth. He aletheia. Ito ang buong katotohanan. At napag-usapan po natin, mga kapatid, ang maraming bagay tungkol po sa pag-operate sa pananampalataya. Let me give you a classic example from the New Testament that we should learn how to handle our feeling. Kasi pag hindi mo na-handle ang feeling mo, ito po ang mag-disable ng operation ng iyong faith. Kaya magtataka ka, meron naman akong pananampalataya, pero parang hindi ko ma-release. Kasi nga po, hinihila ng iyong unbelief na nanggagaling po dito sa ating pakiramdam. Matthew chapter 14, verse 25, following verses. This is a very classic example. During the fourth watch, pag sinabi po sa Bible fourth watch, it is between 3 a.m. to 6 a.m.
yun pong tinatawag na fourth watch. Yun pong oras na yun. 3, 4, 5, 6. 3 to 6 a.m. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. Verse number 26. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Underscore that, cried out in fear. Yung po bang takot ay pakiramdam? Yun ang kanilang naramdaman. Sa mulat-mula pa, meron na pong nervyos at meron ng takot. Ang paglakad po ba ni Jesus sa ibabaw ng tubig ay isang milagro? Ito po ba ay natural o supernatural? Supernatural. Ibig sabihin, hindi natural ang lumakad sa ibabaw ng tubig sapagkat you will defy the law of gravity. You cannot walk on water. But Jesus did. Nakalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. And it is miraculous. Verse 27. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I." And what did he say? Don't be afraid. In-address ni Jesus ang kanilang feeling. Remember, galing po ang 27 sa verse 26. Sa verse 26, they cried out in fear. Sabi ni Jesus sa 27, don't be afraid. In short, overcome your fear. Labanan mo ang iyong takot. Yung nararamdaman mong takot, labanan mo. Kung nakita mo yung medical report na nervyos ka, labanan mo ang iyong nervyos. Nung makita mo yung temperature, labanan mo ang iyong takot. Kung naramdaman mo, tumaas ang iyong blood pressure, labanan mo ang iyong takot. Sapagkat hindi nangangahulugang mamamatay ka na. Hindi nangangahulugang mamamatay ka na. Yun ang ibubulong sa'yo ng kaaway, mamamatay ka na. Hindi po. Sabi sa Biblia, I will not die but live and see the salvation of the Lord. Huwag lalabas sa bibig mo ang ayaw mong mangyari. Inulit ko po, huwag mong bibigkasin ang ayaw mong mangyari. Sabi ng Bible, life and death is in the power of your tongue. When you say something, you are giving life to an inanimate object. Walang buhay, nagkakaroon ng buhay dahil sinasabi mo, binibigkas mo. Huwag mong bigkasin. Tandaan, pag ayaw mangyari, huwag mong bigkasin. Ang bigkasin mo palagi ay ang gusto mong mangyari. Hindi ka obligadong sabihin kung anong nakikita mo. Ang kailangan mong sabihin kung ano ang gusto mong makita. Inulit ko po, mahalaga yon. Hindi ka obligadong bigkasin kung ano nakikita mo. Ang kailangan mong bigkasin ay kung ano ang gusto mong makita. Ang sabi po ng verse, immediately Jesus said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." Verse 28. "Lord, if it is you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." Ang sabi po ni Pedro, ikaw nga po ba yan? Kung ikaw nga po yan, sabihin mo sa akin, pumunta dyan. Na bakit kinakailangan sabihin niya pa, sabihin mo sa akin. Sapagkat kailangan po magkaroon ng given word. Kung wala pong given word, wala pong exercise of faith. Peter said, tell me to come to you. Faith needs the given word. You cannot exercise faith outside the word. Kaya pag walang sinabi ang Bible, you cannot exercise faith. Ang pinagbabasihan lang ng faith kung may sinabi ang Bible. Kaya tinatanong ko, may sinabi bang Bible na tayo pinagaling na? Dahil may sinabi ang Bible, we can exercise faith towards it. We can use it as the vehicle by which we can express our faith. Dahil may sinabi ang Bible. Ang mahirap yung wala kang pinagbabasihan. Wala kang pinagbabatayan ng iyong sinasabi. Kaya sabi po ni Peter, tell me, sabihin mo sa akin to come to you on the water. Verse 29. Come, he said. Then Peter got down out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. What did Jesus say? Come. One word. C-O-M-E. Come. Given word. Come. Halika. At si Pedro ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Then Peter got down out of the boat and walked on the water. Ang tanong, nakalakad po ba si Pedro sa ibabaw ng tubig? Yes. Ano ang pinagbasihan ng kanyang paniniwala na makakalakad siya sa ibabaw ng tubig?
yung ibinigay na salita. Ano yung ibinigay na salita? Come. Remember, ibinigay ang salita. Kaya nanampalataya si Pedro dun sa binigay na salita. Ilang salita ang ibinigay ni Jesus? One. Only one word. Hindi po one praise, hindi po one sermon, one word. Iba po yung one word. One word means one word. Isang salita lang, come. Pinaniwalaan ni Pedro ang isang salita at inaktuhan niya ang kanyang paniniwala. Tanong ko sa inyo, nakalakad ba si Pedro sa ibabaw ng tubig? Yes. Ang madalas na sermon naririnig natin dito, si Pedro'y lumubog. Tama. Pero bago natin pag-usapan yung kanyang paglubog, siya lang ang taong nakalakad sa ibabaw ng tubig bukod kay Jesus. Samantalang ang 11 alagad kagatlabing nanonood, hindi nakalakad, tanging si Pedro lang ang nakalakad sa ibabaw ng tubig. Ang tanong, nakailang hakbang siya? Hindi ko alam. Gaano siya katagal nakalakad? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, sabi sa Bible, nakalakad siya papunta kay Jesus. Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Nakalapit siya kay Jesus. The given word, come. There is only one word, given. Alam niyo po ba, hindi mo kailangan ng isang buong sermon para ikaw ay mapagpala. Ang kailangan mo lang is one given word. Misa nakikinig ka ng buong sermon. At sa buong sermon, isang salita lang ang kumanti ng iyong puso. Buong sermon na pinakinggan mo. Pero only one given word has blessed your life abundantly so. Kaya blessed ka nung araw na yon sapagkat merong ibinigay na word ang Panginoon sa inyo. How many word? One word. Parehas po yan ng John 19:30. Ang sabi po ni Jesus, finish. Sa English translation, it is finished. It is finished. 3 words. Sa original po, it's only one word. Tetelestai. Tetelestai. Ang root word po ng tetelestai, teleo. Tetelestai, teleo. Ibig sabihin ng teleo, paid. Bayad na. Teleo, paid. Tetelestai, meaning the debt is paid in full. Tagalog, tetelestai, bayad na ang utang. Kaya kapag ikaw ay nakabayad ng utang, pwede mo sabihin, tetelestai. Totoo yan. Tetelestai, meaning the debt is paid in full. Bayad na ang utang. Kaya bayad na ang ating utang. Binayaran ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Only one word. Tetelestai. Come on, say it. Tetelestai. One more time. One more time. Very powerful. Greek word. Tetelestai. Meaning, the debt is paid in full. Bayad na. Kaya wala ng karapatan sa iyo ang kasalanan. Walang karapatan sa iyo ang kahirapan. Walang karapatan sa iyo ang karamdaman. Walang karapatan sa iyo ang kamatayan. Binayaran lahat ni Kristo. Bayad na. We are free. Shout amen. Ang root word, teleo, paid. Bayad na. Malaking bagay ba pagkabayad na? Tatanong ko kayo, nakakaluwag na lang pakiramdam? Kapag meron kang hinuhulugang bahay at kapag naibigay man yung huling hulog, ang sabi, wow, sa wakas, nakabayad din. Maganda na ang pakiramdam? Pag may hinuhulugan ka ng mga bayarin at nabayarang lahat, para ka nabunutan ng tinik. Mga kapatid, tayo po ay naguhulog ng hindi tayo makakabayad kahit kailan. Habang buhay at magpakailanman, hulugan man natin, hindi tayo makakabayad. Nagmagandang loob ang Diyos. Binayaran niya ang ating utang. Kaya bayad na po ang lahat ng ating atraso sa harapan ng Diyos. Come on, give Him praise for that. Malakas sa palakpak para kay Lord. Amen. Na kung natutuwa na po kayo dyan, lubos kayong matutuwa sa susunod na sasabihin ko. Yung tetelestai sa grammar, sa Greek grammar, nakasulat sa perfect tense. Ibig sabihin ng perfect tense, mga kapatid, completed action with an ongoing result. Completed, bayad na. Pero yung epekto ng bayad, nagtutuloy. Kaya dapat maintindihan mo, bayad na ang iyong karamdaman.
Kaya kung ikaw ay may sakit, lagi mong ideklara, bayad ka na. Wala kang karapatang manatili sa katawan ko. Ako'y pinagaling na ng Panginoon. Ako'y pinagpala at pinaburan. Amen. Ngayon, nung ibigay ang given word kay Peter, nilakaran niya ang ibabaw ng tubig. Bakit? Inaktuhan niya may given word. Ganon din sa atin. Merong given word tetelestai. Sa original, finish. Wala yung it is finished. Finish, only one word. Finish. Tetelestai. The debt is paid in full. Bayad na ang lahat ng utang. Kaya sa Tagalog yan tapos na. It is finished. Consummatum est. Bayad na. Kaya masarap ang pakiramdam pag inisip mo, bayad na. Tapatin niyo ko, masarap ang pakiramdam ng bayad na. Yes! Oh. Lalo na kung alam mo yung paghihirap ng pagbabayad. Na buwan-buwan, kababayad mo pa lang, mayroon ka na namang utang. Di ba? The day na nagbayad ka, may utang ka na naman. Parang hindi ka makaahon-ahon sa utang. Sapagkat ganun po ang pakiramdam. Nabaon po tayo sa kasalanan, di tayo makaahon, pilit nating binabayaran ng ating mabuting gawa, pilit nating binabayaran ng ating talino, galing, husay, pagsisikap, pilit nating binabayaran ng ating mga religious works, pero hindi makabayad, hindi makaabot. Sabi ng Panginoon, binayaran ko na ang lahat sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin si Lord. Amen! Come on, amen! Bayad na, hindi pa. Bayad na, hindi pa. Pinagaling na, hindi pa. Pinatawad na, hindi pa. Ligtas na, hindi pa. You see, you release your faith. You say it out loud. I am saved. I am healed. I am forgiven. I am blessed. I am highly favored. I am charito. Why? We say that because that is what we believe. Anong basis? One word, tetelestai. Amen? Si Peter nakalakad sa tubig. Anong basis? One word, come. Binigay yung salita, inaktuhan. Meron na ba ibinigay na salita? Aktuhan natin. Huwag kang kumilos na parang may sakit. Huwag kang umaktong para kang pulubi. Umakto ka na ikaw ay pinagpala at pinaburan. Umakto ka na ikaw ay malusog, malakas, masigla. Pag tinanong ka, kamusta ka na? Mabuti at lalong bumubuti, mabuting mabuti sapagkat ako ay anak ng Diyos. Kamusta ka na? I am healthy, I am wealthy, and I am pretty. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Look at the verse again, Matthew 4:29. Come, he said. Then Peter got down out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. Inaktuhan po yung given word, and that is very, very powerful. Something happened in verse 30. But, that is a contrasting conjunction. But, when he saw the wind, that is the sense of sight, when he saw the wind, remember, faith and sight are never compatible. When he saw the wind, he was afraid, feeling. He was afraid. When he saw the wind, sense of sight, sense of feeling, he was afraid and beginning to sink. Cried out, Lord, save me. Verse 31, immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Napansin niyo po, oh, you of little faith. Yung pong description na little faith, hindi po nagdi-describe sa size ng faith. Nagdi-describe po yun doon sa expression ng faith. It can be a small faith, but it can be expressed big time. Remember, ang butil ng mustasang laki ng pananampalataya, kaya magpalipat ng bundok? Hindi kailangan ng malaking pananampalataya, maliit lang. Pero you can express it big time. Pwede ka magkaroon ng malaking pananampalataya, but you can express it small time. Hindi ho sukat ang pinag-uusapan sapagkat we all have the same measure, we all have the same kind of faith. Kaya yung sukat ng pananampalataya at uri, pare-parehas. Pero hindi tayo pare-parehas ng paraan ng pag-express. Siya po, nung marinig niya yung given word, inaktuhan niya agad. Maraming mga tao, ang tagal umakto. Maraming mga tao, nagkukonsulta muna bago umakto. Yung ibang mga tao, nakikiramdam muna bago umakto. Yung iba muna nagtatanong sa mga ninuno nila bago umakto. Pero nung may bigay ang given word, hindi niya tinanong sa kanyang mga kasama, guys, palagay niyo, pwede ba?
Sabi ni Jesus, come! Sabi niya sa kanyang mga kasama, guys, mag-meeting muna tayo, board meeting. Pag-usapan natin, palagay nyo ba pwede akong lumakad sa ibabaw ng tubig? Ano sa palagay ninyo? Taas tayo ng kamay, bumoto. Yung sabing pwede, taas ang kamay. Yung sabing hindi pwede, taas din ang kamay. Wala naman board meeting eh. Inaktuhan niya lang. So yun po yung big time. Maraming mga tao maakto rin. Pero it takes time, tagal, bago niya inaktuhan. Pero ito hindi. Immediately, Peter acted on the given word. Yun po yung little faith. Hindi po yun tumutukoy mga kapatid sa tinatawag po na size, kung hindi doon po sa expression. Siya po ay may pananampalataya. Naliliitan ka ba sa pananampalataya niya? Siya yung taong nakalakad sa ibabaw ng tubig. Kung maliit na pananampalataya nakalakad sa ibabaw ng tubig, kamusta naman ang faith mo? You have to understand, wala sa sukat. Tama ang sukat, tama ang sukat, tama ang klase ng iyong pananampalataya. The question is this, when did Peter begin to sink? Kailan po siya nagsimulan lumubog? When he was afraid. Remember the verse? He was afraid and beginning to sink. Kailan siya nagsimulan lumubog? Nung makita niya? Hindi po. Nung matakot siya. Doon po siya nagsimulang lumubog. Nung matakot siya. When he was afraid. When did he begin to feel afraid? Yun yung tanong. Kailan siya nagsimulang matakot? When he saw the wind. So ito po yung symmetry. He saw the wind, he was afraid, begin to sink. Kailan siya lumubog? Nung natakot. Kailan siya natakot? Nung makita yung hangin. When he saw the wind, sight, he was afraid, feeling, beginning to sink. Doon siya lumubog nung kanyang maramdaman ang takot. Peter's little faith enabled him to walk on the water. Kahit maliit ang kanyang pananampalataya, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Ang tinanong ni Jesus, why did you doubt? Di ba yun ang tanong? Hindi sinabing, ba't ang liit ng iyong pananampalataya? Hindi po. Sabi niya, bakit ka nag-alinlangan? Sinabi niya lang, you of little faith. Nakalakad ka na, sana in-stretch mo pa yung iyong faith. Kasi meron ng faith eh. Hindi ka makakalakad sa ibabaw ng tubig ng walang faith. Meron? Wala. Meron. Nakalakad siya, inaktuhan niya yung kanyang faith eh. Yun yung mga taong gumaling na, talagang magaling na. Pero maya't maya, sinasabi na, parang may sakit pa ako, parang namamaga pa, parang namumula pa, parang nararamdaman ko pa. Sa halip na tayuan niya yung pangako ng kagalingan, yun ang mga binibigkas niya. Kaya maya-maya, may sakit pa yata ako, inaaktuhan niyang kanyang sakit. Di nagtagal, bumalik yung sakit at tuluyang namatay. Kinakailangan po mga kapatid, kapag naaktuhan mo na ng pananampalataya, huwag ka nang magduda. Pinagaling ka na talaga ng ating Panginoon. Palakpakan si Jesus. Amen. Ang nagpalubog sa kanya ay hindi po ang maliit na pananampalataya. Ang nagpalakad sa kanya, yung maliit na pananampalataya. Ang nagpalubog sa kanya ay ang kanyang pagdududa. That's why Jesus asked the question, why did you doubt? Where did Peter's doubt come from? Saan ba nanggaling ang kanyang pag-aalinlangan? Doon sa kanyang pakiramdam. Remember, when he was afraid and began to sink. Kailan lumubog? When he was afraid. Tatanungin ko kayo, ang pagkatakot po ba isang uri ng pakiramdam? Yes. Yan po ba'y nararamdaman? Yes. So Peter's doubt came from feeling. Pakiramdam. Feeling. Nothing more than feeling. Pakiramdam. Kasi tayo, naturally, feelers tayo eh. Kaya minsan sasabihin naman, pakiramdam mo nga, pakiramdaman mo nga. Oh, nararamdaman ko. You see? Kaya maraming mga tao, sa pagsamba, gusto nila may nararamdaman. Tumutulo ang luha, tumutulo ang sipon, tumutulo ang pawis, nanginginig, nangingisay, tumutumba, bumubula ang bibig. Yan ang presence ng Lord. Hindi. Epilepsy yan. See? Maraming mga tao, hindi nila masabing ang Panginoon ay nasa kanilang kalagitnaan sapagkat wala silang nararamdaman. Paano yung sinabi sa Bible? 2 man o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, nandun siya sa ating kalagitnaan. Hindi yung sinabing nandun siya kung nararamdaman mo. Nandun siya kung tumatayo ang buhok mo. Paano kung walang buhok na tatayo? Hindi mo na mararamdaman. So wala yan sa pakiramdam.
Nasa pananampalataya yan. Kung may naramdaman ka man o wala, nandito ang Panginoon. May naramdaman ka man o wala, pinagaling ka na ng Panginoon. Sapagat ang pananampalataya ay nakakabit sa salita ng Panginoon. So where did Peter's doubt come from? From his feeling. Where did Peter's fear come from? From his sight. Saan ang galing ang pag-alinlangan? Sa pakiramdam. Saan nang galing ang kanyang takot, ang kanyang pakiramdam? Doon sa kanyang nakita. When he saw the wind, he was afraid, beginning to sink. Kailan lumubog? Nung natakot. Kailan natakot? Nung nakita. So napakahalaga kung ano nakikita mo. Kanina, malakas ang paniwala mo, magaling ka na. Nung makita mo yung medical report, cancer. Oh, cancer pala! Cancer pala! Oh, see? Nung hindi mo pa alam na cancer ang sakit mo, magaling na ako, magaling na ako, magaling na ako. Nung masabing cancer, doon ka na ngayon na nervyos. Kasi iniisip mo, lahat ng may cancer mamamatay na. Hindi totoo yun. May mga cancer survivors. May mga nakakasurvive. Meron na walang cancer, namatay eh. Di ba? Hindi ibig sabihin may cancer, mamamatay na. Mali yun. Yun po yung nasa isip ng mga tao. Kaya pag kami nakitang bukol, may nakitang namamaga, namumula, cancer, hindi baka tigyawat lang. Hindi, Bishop, kung tigyawat ito, malaki. O di pigsa. Pigsa. Pero wag mo agad sabihin cancer. Kasi pag sinabi mo agad cancer yan, baka maging cancer nga yan. Kasi hindi naman dapat cancer. Ikaw ang nagsabing cancer, at tapos sabi, naku, ganito namatay yung tiyahin ko. Ganito namatay yung tsuhin ko. Ganito namatay yung mga kamag-anak ko. Wala na. Magpasukat ka na. Kasi ibig sabihin, dinideklara mo na yung destiny mo base sa iyong pakiramdam. Iwaksi mo ang iyong pakiramdam. Pag tinanong ka, how are ya? All is well. Bakit? Bakit all is well? Why? Because tetelestai, paid, bayad ng lahat, binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. I am healthy, I am wealthy, I am pretty. Shout amen! I am healthy, I am wealthy, I am pretty. Shout amen! I am healthy, I am pretty, I am wealthy. Shout amen! Come on, give him praise. Oh, you see? Yan ang gawin mo tuwing umaga. Pag tuwing umaga, magdeklara ka, I am healthy, I am wealthy, I am pretty. Why? Sabi ng Panginoon ko noon, narinig ko, siya kong gagawin sa'yo, siya kong gagawin sa'yo. Shout amen! Kaysa naman ang sabihin mo, ako'y may sakit, ako'y mahirap, at ako'y pangit. Pangit mo naman kabanding. Hindi maganda yung sinasabi mo. Masarap ka banding yung mga nagsasalita ng buhay. Blessing, favor, blessing, favor. Shout amen! Give him praise, give him praise, give him praise. Amen. So faith is not the problem. The problem is unbelief caused by natural knowledge, and in this story, caused by feeling. That is why we learn that faith and feeling are never compatible. The first thing you need to tell yourself time and time again when you face crisis, don't be afraid. Yan lagi muna masasabihin. Kapag nakaharap ka sa crisis, kausapin mo ang sarili mo. Don't be afraid. Maganda kung may mga taong lagi nagsasabi sa inyo, huwag kang matakot, huwag kang matakot. Pero minsan, yung mga nasa tabi mo silang takot na takot. Minsan, yung asawang walang sakit, siya pang takot kaysa doon sa may sakit. Naku, huwag kang mamamatay, huwag kang mamamatay. Dami pa natin babayaran, huwag kang mamamatay. Akala ko, huwag mamatay dahil mahal yung asawa, yung pala maraming babayaran. Huwag kang mamamatay, huwag kang mamamatay. Silang nervyos kaysa doon sa may sakit. Mga kapatid, kung walang magsasabi sa yung don't be afraid, always remind yourself, don't be afraid. Kausapin mo sarili mo sa salamin. Ako, kinausap ko ang sarili ko nung dumaan kami sa krisis. Nung si Pastor Joe ay dumaan sa krisis, matinding krisis, na siya po hindi makatayo, hindi makalakad, hindi makapagsalita. Nasa amin ang lahat ng dahilan para naman nervyos at matakot. Pero lagi ko sinasabi sa kanya, don't be afraid. Sinasabi ko sa sarili ko, don't be afraid. I tell my children, don't be afraid. Everything is gonna be all right.
Dadaan lang ito. Hindi ito permanente. Pinagaling na ng Panginoon ang lahat ng ating sakit at karamdaman. Can you say amen? Fear is never of God. Tandaan nyo, hindi sa Diyos ang takot. Ang takot, pumasok lang nang bumagsak ang tao. Ang first record ng fear, mababasa po ninyo sa Genesis chapter 3 verse 10. The first record, the rule of the first mention, ang first record ng fear, Genesis 3:10. It is the record after the fall. Genesis 3 is the fall of man. Genesis 3:10, man was afraid. Kaya hindi dapat matakot. Hindi ho nilikha ng Diyos ang tao para matakot. Ang takot po, mga kapatid, ay negative feeling na nakakasira ng ating kalusugan. Let me show you the verse. 1 John chapter 4 verse 18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. What drives out fear? Perfect love. Referring to God's love. Kaya napakahalagang malaman mo mahal ka ng Diyos. Lagi mo sasabihin, mahal ako ng Diyos. One of the surest message of the Bible that God is love and He loves us unconditionally. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Yun pong fear at saka faith, hindi po yan compatible. Perfect love, referring to God's unconditional love. Unworthy as we are, yet He loved us. Remember, inakap niya tayo sa ating karumihan. Madaling akapin ang malinis at mabango. Pero yun pong mabaho at madumi, hindi po madaling akapin. Tayo yon, madumi na, mabaho pa dahil sa kasalanan, pero niyakap tayo ng kanyang sukdulang biyaya. Can you say amen? There is no fear in love. Kapag may love, walang fear. But perfect love drives out fear. Mawawala ang takot, mawawala ang nervyos kapag mayroong pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, walang nervyos. Sabihin mo sa iyong katabi, do not fear. Come on, sabihin mo sa iyong katabi, do not fear. Huwag matakot. Yung pong word na punishment sa King James ay torment. Ang Greek word po niya ay kolasis. Kolasis. Yung pong word na kolasis, ang root word na pinanggalingan niyan, kolos. Kolos meaning dwarf, meaning small. Pag sinabing dwarf sa Tagalog, duwende. Ang duwende po, maliit. Dwarf. Kaya yung kolos, dwarf, small, ibig sabihin, fear will make you feel dwarf. Fear will make you feel small. Di ba pagka ikaw ay takot, pakiramdam mo, lumiliit ka. At yung kinakatakutan mo, lumalaki. Kaya nung matakot yung mga Israelites, sabi nila, tayo'y parang mga tipaklong. Napakaliit ng tipaklong. Tingin po nila, napakalaki ng kanilang kalaban, mga higante, tayo tipaklong. Ganon din. Pag natakot ka sa cancer, ang tingin mo, ang laki ng cancer, ang liit mo. Nakita mo, ang laki ng problema, ang laki ng sakit, ang liit mo. Ano nagpaliit sa'yo? Takot. Kaya po, pag ikaw ay dinapuan ng takot at pinayagan mo ang takot, ang feeling po na yan, paliliitin ka, paliliitin ka, paliliitin ka, mag-shrink ka hanggang sa ang sukat mo, hindi mo na kayang lumaban. At ang sabi mo, tanggap ko na, suko na ako. Lord, kunin mo na ako. So nagpapakuha na kay Lord. Bakit? Hindi niya na kaya. Mga kapatid, kung kukunin ka ni Lord, hindi mo kailangan sabihin sa Kanya kung kukunin ka talaga. You don't have to tell Him, Lord, kunin mo na ako. Meron pa nga, Lord, pakisundo ako. Oh. Mga kapatid, kapag yan ang sinabi mo, sabi ng Panginoon, yan ang gagawin ko. So ano dapat mo sabihin? Huwag mo sabihin, handa ka na, mamamatay ka na, unless yun talaga yung revelation na binigay sa iyo ng Lord. Pero by the look of it, hindi pa. Sapagkat ikaw ay bata pa, ikaw ay malusog, malakas, masigla, maliliit pa ang iyong mga anak, maliliit pa ang iyong mga apo, at alam mo may magagawa ka pa sa mundo na ito, meron ka pang maitutulong para ikalat ang mensahe ng biyaya, bukod sa lahat, bata ka pa. Kung ang pinag-uusapan natin dito, 120 years old ka na, magpasundo ka na.
Pero pinag-uusapan natin dito, 60-year-old, 70, 80, 90. Mga kapatid, kumikikig pa po yan. Sumisipa pa po yan. Malakas pa po yan. Huwag mo sasabihin mahina. Sabihin mo, malakas ako, malusog ako, masigla ako, pinagpala ako ng Panginoon. Bakit? Yun po yung nilalabanan mo, yung nervyos. 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God hath not given us the spirit of fear. Ang takot po ay hindi lang pakiramdam, though it is a feeling, it is the spirit that affects your feeling. Nadadamay po ang iyong pakiramdam dahil sa spirito ng takot. Look at this. God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. In other words, if there is fear, there is no power, there is no love, there is no sound mind. Ito pong mga powerful elements na ito pong power, love, and sound mind, hindi po siya maka-operate in the environment of fear. Now, let me give a classic example. Luke chapter 8, verse 49, following verses. While Jesus was speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue leader or ruler. Your daughter is dead, he said. Don't bother the teacher anymore. Look at verse 50. Hearing this, Jesus said to Jairus, what did Jesus say? Don't be afraid, just believe. See, habang nag-uusap sila, kasi pumunta si Jairus kay Jesus para yung kanyang anak na may sakit ay pagalingin. Papunta na sila ron Papunta na. Sinalubong sila nung taong galing sa bahay. Sabi, wag mo nang gambalain ang guro, patay ng anak mo. Ano agad sinabi ni Jesus kay Jairus? Don't be afraid. Kasi po, ang susunod na mararamdaman mo sa masamang balita ay takot. At pag may takot, hindi na mag-ooperate ang faith. Kaya sabi ni Jesus, don't be afraid. So pakitunguhan mo ang takot. Mahalaga yan. Lagi ko po yan sinasabi sa mga pinagpe-pray ko, huwag matakot, huwag matakot, huwag matakot. Kasi sasakmalin ng takot ang iyong pakiramdam, magwawala ng operation yung iyong faith. Don't be afraid. Why would Jesus say that? Because He knew that faith will paralyze the operation of your faith. What happened in the house? Ano nangyari sa bahay nung sila ay dumating? Look at verse 51. When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him except Peter, John, and James, and the child's father and mother. Hindi lahat pinapasok. See, kapag meron ka pinagdadaanan, hindi po dapat lahat ay sinasabihan mo. Hindi rin lahat ng tao kailangan pinagkakausap mo. Magiging mapili ka pag may pinagdadaanan ka, lalo na mga krisis ng buhay, hindi ka kwento ng kwento kung kanino. Lagi ka lang makikipag-usap sa mga taong may pananampalataya, may paniniwala, at hindi na nenerbyos para ikaw, mga kapatid, ay nabibigyan ng encouragement. Sapagkat kung ang pinagkakausap mo ay mga taong may nervyos, sabi mo, meron akong sakit na ganito, wow, ganyan namatay yung pinsan ko. Wala na, nervyos ka na. Kanina lang, kamamatay lang nung tiyahin ko. Ganyan. Ganyang itsura, kamukha na sa'yo. Ano papakiramdam mo? Patay ka na. Now, look at verse 52. Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. Stop wailing, Jesus said, she is not dead but alive. So sinabihan niya mga tao, huwag kayong umiyak. Huwag na kayong umiyak. Hindi patay ang bata, kundi natutulog lang. See? Tama. Tama yung sinabi ni Jesus. Hindi patay, buhay ang bata, natutulog lang. Anong naging reaksyon ng mga tao? Verse 53. They laughed at him. Tinawanan. Sipin nyo, what a sheep of emotion. Kanina umiiyak, biglang tumawa. Tinawanan siya, knowing that she was dead. But he took her by the hand and said, my child, get up. Her spirit returned at once. She stood up, and Jesus said to the parents, give her something to eat. Nabuhay po ba ang bata? Yes. Gumaling po ba ang bata? Yes. Bakit? Sapagkat nakaalagwa ang pananampalataya. Bakit? Sinabi ni Jesus kay Jairus, huwag matakot. Yun lang ang isinama doon sa loob ng kwarto. Kasama
ang mga magulang, kasama po ang 3 alagad, sapagkat mahalaga, in an environment of faith, wala pong fear. Miracles happen when you know how to deal with the unbelief caused by fear. First thing you always say to yourself, do not fear. Sabihin mo sa iyong katabi, do not fear. Do not be afraid. Fear not, fear not, fear not. Yan ang sinasabi ko po lagi. Kay Pastor Jo, sinabi ko yan. Fear not. Sinabi ko yan sa sarili ko. Dahil kung natatakot siya, natatakot din ako. Lahat tayo, natural, nakakaramdam ng takot. Pero labanan natin. Mga kapatid, labanan natin sa pamagitan ng pagsasabi, huwag kang matakot. Tapikin mo ang sarili mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Minsan yung aming kaibigan, yung kanyang bunsong anak ay na-hospital sa UST dahil po sa dengue. Pumunta po kami, pinag-pray namin nung gabi, naniwala kami para sa kagalingan ng kanyang anak. And then the following morning, tumawag po sa amin yung aming kaibigan at sinabi na yung kanyang anak, nagbi-bleed po yung gums. Mga kapatid, yun po yung pinaka-delikadong parte ng dengue. Yun po yung last stage, the shock and death. Kapag nawala ang lagnat, tapos dumugo ang gilagid, na shock, state of shock ang susunod doon, death ang kasunod. Maraming taong maraming pera, pero hindi nasalba ang anak, nasalba ang mahal sa buhay. Dahil matindi po ang dengue. Alam niyo kapatid, tumawag po yung aking kaibigan sa telepono ng gums ay nagbi-bleed. Isa lang po ang God sinabi po sa kanya, do not be afraid. Pumunta po kami agad doon sa hospital. Nung araw po na yon, we prayed over, we believe, we declare, ang kanyang anak nakasurvive. Ngayon po, pinagaling ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Amen! Nang si Pastora Emma Santiago na taga Bulacan ay tumawag sa akin at sinabi niya, Bishop, ang sabi ng doktor, may cancer ako. The first thing I told her, don't be afraid. Yun ang una kong sinabi. Bakit? Sapagkat pag natakot ka, hindi na mag-operate ang iyong faith. Rightfully so. She was miraculously healed by God. Pinagaling ng ating Panginoon. Give Him praise. Amen. Pastor Nomer Trinidad ng Bataan. Naka-oxygen na po siya. Talagang hindi na makahabol ng hininga. Sabi niya, pakiramdam niya, talagang katapusan niya na. Yung kanyang baga ay nag-collapse at wala na pong hangin na mahigop. Kaya ang oxygen nakapasok at feeling niya kulang na kulang ang hangin. Pag huminga po siya, sabi niya, akala niya yun ang katapusan. Parang wala na susunod na hininga. Kinausap ko siya sa telepono, ang sabi ko sa kanya, Pastor, huwag kang matakot. Hindi ka mamamatay, mabubuhay ka, marami ka pang gagawin sa mensahe ng biyaya. Rightfully so, miraculously healed by God. Pinagaling ng Panginoon. Amen! Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Amen! Yun po yung sinasabi natin dito. Kailangan bigkasin mo. Huwag matakot. Kausapin mo ang sarili mo. Kung asawa mo may sakit, palakasin mo ang loob. Huwag matakot. Kung mga anak mo may sakit, sabihin mo, huwag matakot. Mga anak, sabihin mo sa iyong magulang, huwag matakot. Ang mga pastor, dapat sabihin sa kanyang mga miyembro, huwag matakot. Dahil ang takot ay negatibong puwersa na humihila ng ating pananampalataya. Sa totoo lang, wala naman dapat ikatakot. Dakila ang biyaya ng Diyos. Dakila ang biyaya ng Diyos. Don't be afraid. Shout amen. There are 366 fear nots in the Bible. As if araw-araw sinasabi ng Diyos, huwag matakot, huwag matakot, huwag matakot, huwag matakot, huwag matakot. Huwag matakot. Bisa meron kaming pinag-pray over dyan po sa Makati Medical Center. Ang sakit niya po'y cancer. Hindi niya alam na cancer ang kanyang sakit. Nakakalam lang yung mga anak. Pero 6 months na po siyang bedridden. Meron ng bed sores. Di na nakakatayo, di na nakakalakad. Totally bedridden. Dumalo kami sa hospital, pinag-pray. We declare healing, nakatayo, nakalakad, nakapunta sa CR mag-isa, nakakain. For 6 months, hindi niya nagagawa.
Paniwala niya, magaling na siya sapagat nagbago ang kanyang pakiramdam. Then the following day, sabi niya, gusto niya na lumabas sa hospital. Dahil for the first time in 6 months, nakalakad po siya at nakatayo. Inanda na yung gamit, nagbihis na. So, alam niyo naman ang procedure sa hospital, hindi ka pwede lumabas ng walang pahintulot ng iyong doktor. So, dumating yung doktor at sinabi sa kanya, Nay, nagulat yung doktor, bakit nakabihis na kayo? Ang sabi niya, Dok, magaling na ako. Dinalaw po ako ng aking pastor. Pinag-pray over, kita nyo, nakakatayo na ako, nakakalakad na ako, nakakain na ako kanina. Magaling na ako, Dok. Uwi na po kami. Sabi ng doktor, Nay, hindi ka pa magaling. Kanser ang sakit mo. Pagkasabi kay nanay, kanser ang sakit mo. Napaupo si nanay. Nagsuka. Napahiga nung hapon. Kinamagahan na matay. Napabilis ang kamatayan po ni nanay dahil po sa narinig niyang kanser ang kanyang sakit. Mga kapatid, maraming bagay na magiging mabuti sanang hindi mo alam. Maraming bagay na hindi po makakabuting narinig mo sapagkat sasakmali ng nerbiyos ang puso mo. Huwag matakot. Walang sakit na hindi kinarga ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng sakit, pinagaling na ng ating Panginoon. Shout Amen! Palakpakan si Lord. Amen! Tinawagan na lang po kami the following day na yung nanay nila ay patay na. Ang nagkwento na lang po sa akin yung anak. We were not there nung nangyari po yun. Kinwento nung anak yung incident. Kaya wag na wag matatakot. Psalms 118 verse 17. Memorize this verse. Markahan nyo to sa inyong Bible. I will not die but live. I will not die but live. I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. Kung alam mo na hindi pa dapat para sa iyong mamatay, wag mong tanggapin. Tindigan mo, I will not die but live. Pero darating ang panahon na alam mo, talagang kukunin ka na ng Lord. Wala namang problem doon. Sapagat alam naman natin, talagang lahat tayo pupunta roon. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Pero kung alam mo, wala namang ibang rason para ikaw ay mamatay ng maaga. Pwede ka pa namang mabuhay. Pwede ka pa makatulong sa gawain ng Panginoon. Maliliit pa ang iyong mga anak. Maliliit pa ang iyong mga apo. And you think, you believe na ikaw ay meron pang buhay na dapat ikabuhay. Huwag kang sumuko. Tayuan mo. Hindi ako mamamatay. Mabubuhay ako ng mahaba sapagkat ito ang gusto ng Panginoon para sa akin. Amen? Amen. Mahalaga po na ikaw ay nagdideklara ng iyong pananampalataya. Job 14:5. Man's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. Meron na pong bilang ang buhay mo. Nakatakda na. Kaya hindi ka dapat mamatay kaysa sa oras na dinakda para sa iyo. Pero may mga namamatay, premature namamatay, sapagkat hindi nila tinayuan, hindi nila diniklara, at maaga silang sumuko, tanggap ko na, tanggap ko na, tanggap ko na. Bakit mo tatanggapin ang isang bagay na alam mo na hindi pa? You must know in your heart, hindi pa. Keep on standing, keep on believing, keep on declaring, sapagkat hindi nabibigo ang pananampalataya. Amen? Psalms 138 verse 8, the Lord will fulfill His purpose for me. Kung may layunin pa ang Diyos sa iyo, He will fulfill it. May layunin ng Diyos sa atin. Meron pang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Meron pang gagawin ng Diyos sa pamagitan ng buhay natin. So the Lord will fulfill His purpose in our life. You won't be alive today unless He has purpose in your life. Hindi ka buhay ngayon kung wala nang layunin ng Diyos sa buhay natin. The mere fact na buhay tayo ngayon, meron pang layunin ng Panginoon sa buhay natin. So it's up to us to determine the purpose of our life. Lord, what is your purpose in my life? Know the purpose, live that purpose, and be happy the rest of your life. Ang Diyos ang nagdideklara ng layunin sa ating buhay. Huwag matakot, lakasan ng loob, sapagkat pag hindi pa panahon para mamatay, hindi kailangan mamatay. Paano ko malalaman, Bishop, kung panahon na para mamatay? Ikaw ang makakaalam, dahil ikaw ang mamamatay eh. Ano naman kami ang tanungin mo? Ikaw.
Ikaw ang makakaalam kung panahon na para mamatay. At pag alam mo na, handa ka na. Kasi mamamatay ka na talaga. Pero, kumisan hindi pa naman talaga. Nasasabi mo na lang yun dahil wala ka ng pambayad. Nasasabi mo na lang yun dahil nahihirapan na yung mga mahal mo sa buhay. Nasasabi mo na lang yun sapagkat yung pakiramdam mo. Labanan mo yung pakiramdam, ideklara mo, magaling ka na sa pangalan ni Jesus. For to me, to live is Christ and to die is gain. To deal with the problem of unbelief caused by natural knowledge, you need to understand 3 principles. Ready? Read it out loud. Number 1, faith and sight are never compatible. Come on, say it. Faith and sight are never compatible. Principle number 2, faith and feeling are never compatible. Yang dalawang yan, bantayan nyo. Sight and feeling. Next week, we will continue our learning. For the meantime, kailangan maging malinaw sa atin that miracles happen when you believe and not doubt. Not just believe, also not doubt. Potentially, you can believe. But in reality, you need to control your eyes and your feeling so that the operation of your faith will not be paralyzed and you will receive your miracle from God. One more time, what is the big idea? Miracles happen when you believe and not doubt. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today. Receive Jesus today, be saved, and receive your miracle today. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso, taas mong yung 2 kamay, samahan po natin ang ating mga panauhin sa broadcast na ito. Taas natin ang ating 2 kamay, lahat sa loob po ng bulwagang ito, at sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama. Sa oras na ito ay tinataas ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ipinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Isang beses pa, ano po ang big idea? Miracles happen when you believe and not doubt. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Kaya hindi naman matapos magapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Tayo po'y manalangin at ipo'y taas ang ating 2 kamay at sumunod tayo sa panalangin ito. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat
sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking ininideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen and amen. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Miracles happen when you believe and not doubt. Last of all, let me speak to your heart, mga kabiyaya, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Always remember, stay safe, stay blessed, stay connected. In Christ, you are Charito.